Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, itinatampok natin ang banal niyang pangalan at ang maluwalhati niyang krus. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan. Sa krus ipinahayag niya ang dakilang awa at pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Kay Jesus, bubukal ang ating pag-asa at lakas upang pasanin din natin ang ating mga krus ng may pananalig, pagsunod at pag-ibig. Sa pagsisimula ng ating pagdiriwang, magpakumbaba nating aminin ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hilingin natin sa Panginoon na tayo ay Kanyang kaawaan at patawarin. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang larawan ng Diyos ng pag-ibig. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ay nagtiis ng maraming hirap at kamatayan sa krus para sa aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Poong Jesus Nazareno, Ikaw ang lingkod na lubos na kinalulugdan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa
ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas, at sinong mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin, at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila nalilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Datapwat noong sila'y lilipolin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang, ang sanggalang nila'y ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila nagtatapat sa ginawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhas ay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin.
Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng mga lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Kami sumasamba sa iyo at kumagalang sa krus mo, na kaligtasan ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kung hindi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilika Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay ngang masasabi natin na ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay magsaya at magalak, sapagkat sa mga sandaling ito ay atin nang ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ating Hari at Tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya itaas ang ating mga kamay
at ibigay ang ating pinakamalakas na palakpak. Sa ating Panginoon at Hari, Viva Poong Jesus Nazareno! Alam po ninyo, noong nakaraang taon, sa kapistahan ng Nazareno, ang atin pong tema ay ibig po naming makita si Jesus. Ang mga pangungusap na ito ay binanggit ng mga Griego matapos nilang mabalitaan na binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro mula sa buhay ng mga patay. Ang mga Griego kilala sa pagiging pilosopo at mapanuri. Hindi agad sila mapapaniwala sa mga kwento o sabi-sabi. Kaya sila mismo nagnais makita kung totoo ang kanilang narinig na binuhay ni Jesus ang kaniyang kaibigan. At ang engkwentro ng mga Griego at ni Jesus Nazareno ang nagbigay sa kanila ng matinding pagkamangha. Sa wakas, napunuan na rin ang kakulangan ng kanilang puso. Nagbago ang kanilang buhay. Sa mga pagkakataong iyon, hindi naisip ang nangungusap, kung hindi puso sa puso. Kagaya ng mga Griego, tayo rin ay naghahangad na makita si Jesus Nazareno sa ating buhay. At sa taong ito, hindi lang natin siya basta nais makita, kung hindi nais nating sumunod sa Kanya. Ito ang sigaw ng ating puso sa taong ito. Alam po ninyo, sa mga interview sa akin ng ating mga kaagapay at kapatid sa media, kadalasan po akong tinatanong, Father, bakit po napakadaming tao lagi sa Quiapo? Umulan man o umaraw, ang mga deboto hindi umaalis sa pila. Hindi napapagod kahit ilang oras nakatayo. At ang lagi kong sinasabi, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip, subalit damang-dama ng puso at kalooban. Maraming himala ang nararanasan ang mga tao. Nadama nila ang paglingap ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming panalangin ang pinakinggan at patuloy na pinakikinggan ng Diyos. Kung pagninilayan nating mabuti, paano ba maipapaliwanag ang paggaling ng isang stage 4 cancer na tinaningan na sa kanyang buhay? Paano mo maipapaliwanag ang isang drug dependent na himalang iniwan ang bisyo sa pagkakalulun niya sa napakahabang panahon? Paano mo maipapaliwanag ang isang inang matagal na hindi nagkaanak, ngunit nagkaanak dahil sa kaniyang pagdidibusyon? Paano mo mapapaliwanag yung akala mong wala ka ng pag-asang magkatrabaho, pero nabigyan ka ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya noong pang tayo'y isinilang sa mundong ito. Kaya nga tayong lahat naririto ngayon, sumusunod kay Jesus Nazareno dahil natagpuan na engkwentro natin siya sa iba't ibang yugto ng ating buhay. Kaya nga dito mismo sa kaniyang tamhanan at dambana, ibinubuhos natin sa Kanya ang lahat ng ating saloobin. Ang bawat nating tagumpay,
ang bawat nating pagkabigo. Ikinukwento natin kay Jesus Nazareno. Isinusumbong natin sa Kanya ang mga kwento nating ayaw pakinggan ng mundo. Isinusuko natin sa Kanya ang ating mga nasirang relasyon. Sinasabi natin sa Kanya kapag tayo'y pagod na at hinahamak ng mundo. Isinusuko natin sa Kanya ang mga bagay sa buhay na hindi na natin kaya. Dahil ang bunga ng lahat ng ating panalangin ay dakilang pagsunod sa Kaniyang kalooban. Sabi nga ni Apostol San Juan, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Ibig sabihin nito, ang ating pagsunod ay nangangahulugang pananatili. At ang pananatili natin ay pagpili sa Diyos. Sa tuwing tayo ay sumusunod, pinipili natin ang mabuti at tama. Pinipili natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya nga nakakasiguro ako, ngayong kapistahan ni Jesus Nazareno, muli siyang magpapakita sa atin. Bakit muli siyang magpapakita? Dahil bago pa natin siya hanapin, nahanap na niya tayo. Bago pa natin siya masumpungan, nasumpungan na niya tayo. Bago pa natin siya inibig, iniibig na niya tayo. Bago pa tayo sumunod, nasundan na tayo ni Jesus. Magpapakita siyang muli sa atin upang ipadama at sabihin, mahal na mahal na mahal niya tayong lahat. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid ang ating pagkauhaw at pagkagutom sa ating buhay. Nakikita ng Diyos ang bawat nating pagsusumikap para sa ating mga anak, kapatid at kapamilya. Batid ng Diyos ang paghahangad nating gumaling sa iba't ibang sakit at malubhang karamdaman. Dama ng Diyos ang ating hangaring maiahon sa hirap ang ating mga mahal sa buhay. Mga kapatid kay Kristo, ang bawat nating pagsunod, isang malaking biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Dahil ang bawat pagsunod ay pananatili at ang bawat pananatili ay pagpili natin sa Diyos. Sa mga sandaling ito, walang ibang pinagsisigawan ang ating mga puso't isip kung hindi ito. Pinipili natin ang Diyos. Pinipili natin ang ating pinakamamahal, Jesus Nazareno. Pinipili natin ang tama at mabuti. Kaya't ang ating panalangin, mahal na poong Jesus Nazareno, patuloy po ninyo kaming pagkalooban ng pag-asa upang kami manatiling sumusunod sa iyo, upang kami ay manatiling nasa panig mo, upang kami ay manatiling pumili sa iyo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tayo ay tinipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pagpaparangal natin sa kaniyang banal na pangalan at maluwalhating krus. Ding ginawa ng Diyos Ama ang ating mga dasal alang-alang sa pagmamahal niya sa kaniyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ang iyong anak, si Kristong kataas-taasang pari, ay patuloy na niluluwalhati ka. Italaga mo ang simbahan sa kabanalan at pagsunod upang maging liwanag ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Ipagkaloob mo sa amin ng iyong anak na si Jesus, na nagpakumbaba hanggang sa kamatayan sa krus. Gawin kaming maamo at mababang loob, upang tunay kaming magmahal at maglingkod sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Nilikha mo ang tao sa iyong wangis at larawan. Tulungan kaming kilalanin ang ngalan at larawan ng iyong anak sa aming kapwa, upang maghari ang paggalang, katarungan at pagtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng sugat ng iyong pinakamamahal na anak, kami ay pinaghilom. Makita nawa ng mga may sakit sa banal na krus ang kagalingan, kalakasan at kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa muling pagkabuhay ng iyong anak, nagtagumpay siya laban sa kasalanan at kamatayan. Ang mga yumao nawa ay patawarin sa kanilang mga kasalanan at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, idulog natin ang ating mga kahilingan kasama ang mga taong nagpadasal sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maawaing Panginoon, dinggin mo kami. Maawaing Ama, para sa iyong kapurihan at aming kaligtasan, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Nawa ang sambayan ng tinamo sa iyo ni Hesukristo sa pamamagitan ng kaniyang dugo ay makabahagi sa kapangyarihan ng kaniyang krus at muling pagkabuhay, upang sila ay maging katulad niya na isang walang katapusang pag-aalay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. At pagkabuhay, kami natutupad
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement for Fiesta Masses. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng schedule ng misa sa ngayong araw, January 8 at bukas, January 9, 2025, ay ang mga sumusunod. Nag-umpisa na po ang ating 33 Fiesta Masses kaninang alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, oras bukas. Ang Misa Mayor ay mamayang hating gabi sa ganap na ay 12 sa Quirino Grandstand. At ito ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa mga gawaing ito. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. At pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva!